This is the new lamig. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Come on, let's start that epic Suzuki ride. Suzuki, on a stop, para magmotor. On a stop, para magmotor. Suzuki. Alright! Boy first time, Philippine Looper activated. Welcome to Subic! First checkpoint agad, huwag na natin patagalin. Pangatlong beses na natin gagawin to. Yung mga gustong makita, yung mga previous na Philippine Loop ko, mayroong playlist yan dyan sa aking YouTube. Unang Philippine Loop ko with the Hampas Loopers, yung grupo ko. At yung pangalawa, solo, ano lahat ng mga details kung paano yung mga proseso ng paglulup. May mga proseso yun na panoorin para hindi pare-pareho yung vlogs natin. Okay, syempre kasama natin si motor ni Juan. Bro, yan, first checkpoint niya rin. Yes. Okay, next destination agad tayo mga first timers. From Subic, diretso na tayo ng Alaminos, Pangasinan. 4 hours and 8 minutes, total of 232 kilometers. Let's go. Bye Subic. Okay, and welcome boy first time ex-motor ni Juan Philippine Loop. Ayan, at nagsimula na nga ang ating Libot Pilipinas. At bago ang lahat, syempre big shoutout muna sa ating mga official partners ng Philippine Loop na to. Unang-una sa Suzuki Motorcycle Philippines, na yun ang ating official na motor na gagamitin sa Philippine Loop na to. Suzuki Bergman 125EX ang gamit ko, at ang kay motor ni Juan is Bergman Street 125 Standard. Syempre sa SEC Moto Supply, sa ating safety gears from jacket, pants, down to our riding shoes, SEC brackets and SEC top box para sa lagayan ng ating mga gamit. At yung auxiliary lights naman natin is Atom. Yung bracket naman na pinagkabitan ng ating auxiliary lights is RM brackets. Sa gulong natin, eventually sa kalagitnaan ng Philippine Loop natin is magpapalit tayo ng Primax tires. Pero sa ngayon, ang gamit natin is ito, yung stock tires ng Bergman. Titignan natin kung ilang kilometro ang pwedeng itakbo ng gulong na stock tires ng Suzuki Bergman. At syempre para clothing, ang ating official partner din nitong ating Libot Pilipinas. At ang jersey ng Libot Pilipinas ay available na online. Makikita nyo yan sa Shopee, nasa description po ang kanyang link para umorder. Magsiship po kami nationwide. Syempre Immortal Moto Bags, Golf Oil. At syempre meron tayong stickers na ipamimigay natin sa mga subscribers na makikita natin sa daan during the loop, courtesy of G4 Sticker Works yan. Maliban sa jackets, meron din naman tayo mga inner gear. Ito yung jersey mate na kung saan sa mga susunod na vlog makikita nyo kami naka jersey, pero sa loob doon meron talaga kaming gears na sinusuot. Makikita nyo yan soon. Okay bro, kamusta ka dyan? Yeah. O diba? Ano ang pakiramdam mo ngayon bro? Luwer na. Bagay ba sa akin bro? Parang mukha bang, kasi EX to mukha bang pang executive. Executive looper no? Yung motor na pang executive, pinang Philippine Loop. Patingin nga ako na sa'yo, patingin ako sa'yo, mabagay sa'yo. Galante rin bro, tignan bro. Oo, ikaw from head to toe to top box, di ba? Ako from jacket to toe and top box. Kaya bracket yan. Maraming salamat Sir Brian Seco. Siyempre hindi pa pwede mawala sa mga bawat biyahe ang Kobe talaga. O, di ba? Meron din ako.
Syempre, Kobe. Pag sinabing Kobe, hindi po pwedeng walang Primax yan. Syempre, along the way tayo, half of our trip na to is magpapalit tayo ng gulong. Syempre, itong stock na gamit natin ngayon is ito yung stock na gulong ng Suzuki Bergman, di ba? Pero dahil nga sa sobrang haba ng biyahe natin, libu-libong kilometro, eh syempre mapupudpud yan. So ngayon, nakaabang ang Primax tires pagdating sa kalagitnaan, bro. Magpapalit tayo ng gulong. Okay, tuloy tayo, bro. San Marcelino na tayo. Ang next natin ito is yung Alaminos na. Pero along the way, bro, maghanap tayo ng mga kakainan, ha? Naramdaman na ba yung gutom mo, bro? Oo, ako din. So, maghanap tayo ng mga kakainan. Okay, stop over muna tayo. Alam nyo na yan, kapag nagpupunas ako ng tubig sa lente ng GoPro, may nangyayaring, madalas namang nangyayari na ayaw nating mangyari pero nangyayari talaga. Ano, bro? Okay pa. Okay pa? Dahil kasi hindi tayo sumugod. Yung aktong paandar na tayo, bumuhos. Sakto may silong naman dito. So okay lang. Hindi ko pa naramdaman yung shit. Wala pa ganun. Ayan, para makarelate kayo, inuulan gabi ngayon dito sa Kabanggan. So ito naman na hindi na bago sa atin, normal lang to. Magpapatila lang kami and then on the way to Pangasinan, sa second checkpoint natin, maghahanap kami ng mga kainan. Pero kailangan namin patilain to. Hindi kami susuong talaga. May mga raincoats kami pero syempre, kung makakasilong naman talaga, at feeling namin itong ulan na to, dadaan lang to. Oy bro! What's up? Kumusta? Brother Boy P na naman. Nakita ka second time. Magkasama kami nung dala ko si Watod sa Zambales. Yung parang isla na kasama namin sila dyan. Ayan. Inabangan niya tayo dito. Napakaswerte talaga to. Lagi tayo natatagpuan. Walang kang balat, no? Walang kang balat. Ikaw lang yan. Nice to meet you again, bro. Thank you. Mapaglarong panahon. Nakalipat tayo ng destinasyon. Huminto muna kami dito sa isang bukod tanging kain dito sa kalsada na nagdadalawang isip kami kung hihinto ba kami o tutuloy kami o kakain kami. Matanglawin si Motor ni Juan. Nakita niya itong Paris at Goto dito. Ito ang tanghalian namin. Pagdating sa mga pagkain, matanglawin na kayo tayo dyan. Nakita ko agad eh. May Paris dun. Anong in-order mo, bro? Ano ko bro, Goto with egg, sakto sa panahon natin. At naulan-ulan. De, anong lumpia yan, te? Oh my God. May dala tayong raincoat. Pero kapag sobrang lakas talaga ng ulan, tulad ng ganito na alam naman namin na medyo magiging yung mga tipong lalagdating ka na kapag sinuong mo, iiwasan natin yun. Gagamitin natin yung raincoat, pero sabi ko nga, ang raincoat, meron niyang parang benefit at sa hindi. Tulad ng ginagawa nating loop na to na araw, ulan na araw, minsan, kapag umulan at nag-raincoat ka, biglang nawawala rin yung ulan. So magtatanggal ka na naman ng raincoat. So kumakain yun ng oras. So imbis na maabala ka dahil sa tanggal suot ka ng raincoat dahil nga ulan, araw, isilong mo na lang pag umulan. Pag tumigil, edi umabante. Pero may mga chance talaga na kailangan natin mag-raincoat. Subok ko na. Tanghalian namin to. Lumpiang toge. Bro, gusto mo makasuka eh, diba?
yung kagandahan kapag kumain talaga along the way sa mga karinderya, sa mga ganito. Unang-unang dahilan, budget wise. Mayroon naman tayong fun. Pero syempre, kasi minsan mas masarap ang kumain sa karinderya o sa mga ganito kasi nga, tuloy niya, sumakto sa panahon. Nailulugaw tayo sa karinderya. Napakadaming choices na pwede pagbilihan ng mga ulam. Mas ano bro, mas umi. Mas umi. Umi yung feel. Kasi nga, ano eh, parang lutong bahay na. Saka nababagay sa nag-ride ka bro. So kakain ka sa doon. Kunwari mag-ride tayo gano'n. Tapos kinakain natin yung mga fancy restaurant ba. Parang Yung kasi Hindi ko lang araw-araw feel. ko lang ginagawa yun. ang mana naman sila. Baka maniwa yun. Hindi na dahil sa mata ko, pero yung ano kayong masarap sa lugar na yun? Ayan. Kung wala mang masarap sa lugar na yon, sasarap yun. Tayo yung masarap. So, stranded tayo ng mahigit isang oras dito sa Iba, Zambales dahil sa sobrang lakas ng ulan. Sa sobrang lakas ng ulan, yung tipong wala ka nang makita kapag tuloy namin kahit na mag-raincoat pa kami. So, good news, mukhang naibuhos naman na ni Haring Ulan lahat ng galit niya sa mundo. Makaka-move on na kami. Meron kaming 104 kilometers para marating natin yung second checkpoint natin ngayong riding day 1. And then after nun, sana hindi na bumuhos ulit yung ulan, re-recta tayo ng Baguio City. Yung dalawang member ng HL na sila Sadik at John Pac, makakasama natin ngayong gabi dahil sila ay magko-Cordillera Loop. Tibay ng HL. Bro, tumigil din ang ulan. Magkakapote sana tayo, kaso nga lang, wala tayong makikita sa daan. Mas prone tayo na baka madulas tayo, ganyan. Yun ang kasabihan nga natin kanina, yung nabuo natin kasabihan bro. Na di bali ng gabihin, wag lang lagnatin. Oo. Kasi pag nilagnat kami, syempre, masa-stranded kami. Cause of delay yun. So meron tayong 104 kilometers, 2 hours and 23 minutes para marating natin yung arko ng Alaminos, Pangasinan. Kukunti na lang, papasukin na natin yung border ng ng Pangasinan And then magpapapicture lang kami doon. All goods naman busog naman na kami sa kinain naming goto. At yun, ngayong gabi ay kailangan nating dumiretso ng Baguio City kasi mabibitin tayo. Kailangan talaga natin marating yung Baguio. Andun din yung dalawang member ng HL, sila Sadik at si John Fox, na kung saan bukas naman magsisimula ang kanilang Cordillera Loop Challenge. Ibang gaming naman yun. So pareho kami ng pinagdadaanan ngayon ng HL at saka kami dito ni Bro One na inuulan. So HL, mag-ingat kayo, hindi na bago sa inyo yan. Talagang kakambal na natin ang ulan. Tuloy ang biyahe! Huwag na natin patagalin bro. Magkita na agad tayo dun sa arko ng ng ano ba to? Ng ano ba? Alaminos. Okay, time check 3:36 PM. Meron tayong 51 kilometers na lang. Isang oras na lang yon, mararating na natin yung arko ng Alaminos para sa second checkpoint natin. Maraming salamat sa taas at binigyan niya tayo ng maganda na ulit na panahon. Kanina parang binanlawan niya tayo ng ulan siguro madumi tayo. Madumi tayong tao. Ayun, so na-enjoy ko naman yung ulan kasi nga matagal na rin tayo hindi nakapagmotor. At ngayon lang ulit tayo nakapag-loop ng malaki, which is ito talaga yung ginagawa natin yearly maliban sa pagbavan life. So sa lahat ng mga napunta dito ngayon at ito yung first time nyo napapanood si Boy First Time, ako po ay nasa van life talaga. Ang pinapanood nyo po ngayon ito po yung aking yearly event na pag-Philippine Loop na ngayon ay aking ginagawa. Konting-konti na lang at matatapos na natin yung goal natin ngayong riding day 1 natin na madaanan natin yung dalawang checkpoint sa loob ng isang araw. And then bukas,
malamang dalawang checkpoint na lang pwede nating daanan. Posibleng pwede nating daanan. Basta't mayroong magandang panahon, lahat yan posible. Pero kapag umulan, ay di tignan natin. Siyempre, Philippine Loop to at mahaba tayo sa kalsada. Kumbaga mahabang mga araw, linggo ang talagang ginugugol natin sa kalsada, paikot ng Pilipinas. Hindi natin hawak ang panahon. Lalo na ngayon wala nang tag-araw at wala na rin tag-init. Uulan kung kailan gusto, araw kung kailan gusto. So dapat ready kayo sa ganun kapag kayo ay mag-Philippine Loop. Tanggapin nyo na tutustahin kayo ng araw. Tanggapin nyo na rin na bubuhusan talaga kayo ng malakas na ulan. Okay, magkita na tayo doon sa checkpoint sa Arco ng Alaminos, Pangasinan. Let's go! Yan bro, nasa unahan na yan. Ayan yan. Let's go! Oh, diba? Narating natin siya may araw. Ayan. At Alaminos. Oh, diba? Okay. Yan. Tsaka dito na rin tayo magpapahinga muna. Stretching muna. Tuwang-tuwa, oh. Oh, congrats! Dalawang checkpoint ang nagawa natin ngayong araw na to. Welcome to City of Alaminos. Major checkpoint yan natin. Pa-picture sa ating second major checkpoint. Dito yan sa Alaminos, Pangasinan. Mamaya marami na tayong malilista pagkarating natin ng hotel. Lahat ng mga naganap ngayong riding day 1 namin, lahat yun susulat namin dito sa passport ng Philippine Loop. Riding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kung gaano man katagal abutin o kung ilang days man abutin ang inyong Philippine Loop, is lahat yun, bawat riding day ninyo ay isusulat nyo lahat ng kaganapan dito. Kasi kunwari, ultimong inulat tayo kanina, isusulat natin yun. Kumain tayo ng pares, kumain tayo ng goto, ilalagay natin dito yun. Parang merienda muna, sa gotohan, parang ganyan, hanggang sa marating natin yung hotel na pagsistayan natin. And then dun tayo magpipicture ng stop riding day natin ng odometer. Mamayang gabi ay paplanuhin na namin kung ano naman ang ruta namin kinabukasan. So alam naman na natin kung ano yung checkpoint na dadaanan natin. Posibleng maging dalawang checkpoint ulit bukas. Pero syempre pipili tayo ng ibang daan kung meron ba tayong malulusutan. Depende rin naman sa panahon. So dito ang sure lang talaga dito is alam natin yung mga checkpoints natin sa araw-araw, pero hindi natin hawak yung panahon. So mahirap pa rin magkaroon ng firm na plano. Lahat pwedeng mabago. Basta importante, kung riding day 2 ay kahit anumang pagdaanan natin yan bro, kailangan talaga yung yung pasensya, di ba? Oo. Kanina subukan ng pasensya kasi gusto na nating marating to. Inuulan kami, pero syempre Hindi mo alam kung subok mo ba tayo or hintay pa. Ganun eh. yun nga bro ang sabi pag nag-Philippine Loop ka, hindi lang basta test of riding skill, buhubugin yung character mo as a rider. Kung maikli ang iyong pasensya as a rider, dito talagang susubukin ka. Pagkatapos ng Philippine Loop, iba na talaga ikaw as a rider. Totoo yun. Kanina lang yung pasensya mo, yung decision making. Oo. Diba? Happy na. At least natapos natin ngayon yung goal natin na dalawang checkpoint sa loob ng isang araw. So, diretso na tayo ng Baguio. Alalay na lang kami akit ng Baguio kasi
hindi naman kailangan pumunta ng Baguio. Actually, pwede na kami mag-stay dito. Pero sayang naman yung gabi kung wala tayo sa Baguio. Diba? Tapos, yun na yung chance natin na lumabas ng hotel, mag-ikot-ikot, punta sa mismong, ano ba yun? Mga ukay-ukay. Coffee time. Coffee time. Coffee time. Kwentuhan sa malamig na. Yan. Okay, tuloy tayo sa biyahe. Ang goal namin ngayon ay mag-snack habang malumanay at payapa naming aakyatin ang Baguio City. Ayun bro, buyro nyo, inihaw. Oh my god. O siya, along the way maghanap kami ng mga kainan para ma-energize kami. Malamig na inumin, something na medyo may matamis, kasi wag nyo gagawin yung diet during Philippine Loop. Hindi yung makakatulong sa inyo. Kailangan nyo talaga magkarga ng ng carbohydrates, kasi nga kailangan natin ng resistensya. Okay, nasa Dagupan na tayo. Stop over muna sa pinsa mga tiyan namin. Ramdam ang pagod. Order mo tayo ng scallops. Alam niyo ba kung magkano ang scallops dito sa Dagupan? Napakamura lang, 10 piso isa. Fresh from Iloilo. From Iloilo pa yan, sir? Yes. Iyo. Sige, Lilo kami. Kabalo ko Ilonggo. Din ka sa Lilo. Hindi naman. Kasi may mga tumira sa amin dati na mga taga Iloilo. Saan? Mga taga Iloilo, taga Bacolod, nilagay nun. Saan ba da? Hindi ko alam kung ano yun eh. Kung saan sila dun eh. Maliit pa ako nun. Sa Bulacan? Hindi, sa Aklan kasi... Ay, Aklan ka rin? Aklan ako. Saan ka sa Aklan? Malapit sa Kalibo. Naman siya. Makato. Malinaw. Liso, Madalag. Oo. Yun. Makyat ka nila. Doon ako sa Malinaw. Doon ako lumaki. Grabe, yung sarap Pero ah. saan kayo nag-work? Ngayon po hindi na po kami employed. May pinagkakabalang sariling hanap buhay. Kilala niya sila reinforcement. Opo. Si Kuya Alfred, Watermark. Mga kaibigan ko yung mga yan. Baka makakapasyal sila dito. Pwede. Magkabara din kami sa Eagles eh. Sa Eagles. So, mag-aalas 6 na ng hapon. Ng gabi pala. Order tayo nito. Mickey Batchoy. 90 pesos just it. Kasi nararamdaman na namin yung pagod ng aming katawan na, kasi kanina naulanan kami ng naulanan. So ganun talaga yon, yung feeling na parang hinihigop yung lakas mo kapag nagbumotor ka maghapon tapos bigla kang uulanin, tapos magpapahinga ka, parang bumabagsak yung adrenaline mo, tapos bigla kang sasakay ulit ng motor. Ganun yung feeling. So ang solusyon lang naman doon kumain ka, tapos uminom ka ng matamis para ma-energize ka ulit, kasi kailangan talaga ng sugar rush kapag nagbumotor ka. Sabi ko kanina, hindi ka pwedeng mag-diet habang ikaw ay naglulup o nagdadrive sa araw-araw, kasi manghihina ka talaga. Kailangan mo magsaksak ng enerhiya sa katawan mo sa pamamagitan ng pagkain ng mga maka-carbs at matatamis. So all goods lang ang matatamis at maka-carbs sa biyahe na ito, na kumain tayo ng kumain kasi nababurn naman natin yan. Mukhang ang dami mga riders na pumupunta dito ah. Magdikit tayo ng sticker. Feeling ko ha, sa lahat ng mga makakanood ito, huwag niyong kukunin ha. Ayan. Tapos, Sa gabi lang ito dumating eh. yun. So fresh pa buto, no? Oh. Yun. Ay, di ba? Tumatagal sa So ang bango bro. Scallop, 10 piso isa. Oh, ikaw na first. Kahit third ka. So ito yung kagandahan dito sa Dagupan, kasi nga sa mga hindi pa nakaroon ng mga vlogs ko dati, may vlog na ako dito na ang Dagupan is ito yung probinsya na kung saan is parang ito yung pinaka-capital bangusan in the Philippines. So bangus talaga ang napakalaking hanap buhay ng mga tao dito. Nagkakaroon ng Bangus Festival
dito yearly, tapos sinasara yung mga street at lahat ng mga tao dito, ng mga taga dito mismo ay nag-iihaw sila. So napakahabang ihawan yun na puro bangus. Tapos yung iba naman hindi naman bangus, mga seashells at kung ano pang mga isda, pero majority bangus talaga ang iniihaw. Tinatawag nila yon na Bangus Festival. Gusto kong puntahan yun, sinasabi ko noon pa, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-attend. Pero sana nakaka-attend tayo. Taste test. Bro. Init. Hindi. Ay, wala kong sala dyan kaya? Ginanong ko, pumasok sa ilong ko. 10 piso pero lasang 100. Seryoso man. Masarap bro. Pumasok sa ilong ko. O isa pa, magdadahan-dahan na ako para hindi pumasok sa... Cheers tayo. Okay bro. Cheers. Cheers. Yun. Linamnam. 10 piso lang. 10 piso. Plus ito. Bad choy. So may energize na tayo dyan. Bakit ng Baguio? Lapit na lang. 2 oras na lang. Ang tinda na lamig! Nakakanda ako. Oh, mesh pa tayo ha. Pero syempre hindi naman lahat ng dadaanan natin bro is ganito. Majority ng dadaanan natin nasa baba. So enjoy lang natin ang lamig. Kahit na barado na yung ilong ko bro. Baba na natin. O yan o, diba? Merong isang mabait na ilaw, saka merong isang palaban sa sa dilim. Baguio na talaga to bro. Tulay na eh, no? Tapos papasok tayo ng tunnel. Ay, hindi mo pala to, hindi mo pala. Ano ba yan? Akala ko ito na yung tulay. Tunnel pala muna bago tulay. Oo. Ano ba yan? First time? First time ko dito? Tignan mo, overtakean ko tong truck na to. Boom! Boom, panis, iwan. Next week pa yung mga akyat. Okay, time check muna tayo. 10:24 ng gabi. Touchdown Baguio City. Congrats bro. Pareho tayong may something in common tayo ngayon. Tayo si Boy Kulubot. Kulubot. Lahat. So tignan nyo yung Baguio. Ito medyo mild na lang yung fog dito. Pero yung dinaanan namin, dakte, sobrang as in zero visibility kung stock na ilaw lang ang meron ka. Pero dahil nga naka-atom ng ating mga auxiliary lights dito sa ating mga Bergman, wala, panis. Visible yung mga kalsada na binabalot ng fog kanina. Ang laking tulong ng atom auxiliary lights natin, yung LED natin. As in, diba sabi ko kanina, ito yung LED na sobrang dilaw tapos sobrang liwanag, kaya tagos-tagos talaga yung yung ilaw sa fog. Galing. Andito tayo sa Leo Hotel. Yung dalawang HL, sila Sadik at si John Fox ay nakakuha na ng room. So papasok na tayo doon. Kakakuti lang namin lahat ng mga gamit namin. Kukunti lang mga dala namin kasi since Luzon Loop pa lang naman ito, ay iakit lang namin, and then pahinga konti, bababa kami, maghahanap kami ng kape. At hindi pa kami matutulog. Pero excited namin matulog kasi syempre, kahit sabihin nating pangatlong beses naman na nagawa to, yung pagod, pareho lang. Oo, pagod. Walang acceptance sa pagod sa ganito. Ngayon ko lang makakatikim nun? Hindi ko sure. Ang pasal lang ganisa, pang breakfast yan.
Hotdog kaya. Apo. Asya. Thank you. HL in the house. Lasadik. Uy! Andiyan na pala kayo. Anong pakay mo dito? Cordillera Cordillera. Adventure Loop Tour? Magpapakabasahan tsaka magpuputikan. Ganun. Ang ganda, ang ganda. Magkatabi kayong dalawa na Lasadik? Hindi, dito ako sa gitna. Bro, maganda. Mas malayo ang inyong mga lalakbayin. Kailangan nyo ng pahinga. Okay, good morning. Ready for riding day 2 na tayo. Ipapakilala ko sa inyo. Kasama ka ba sa vlog dun, bro? Wala siya. Wala ako sa vlog dun, no? Ah, wala na. Philippine Looper din. Solo Philippine Looper nung second PH ko. Nakita ko siya sa pier ng Dumaguete? Dumangas. Sa Iloilo, sir. Sa Iloilo. Nagkasalubong kami, pauwi na ako. At siya ay pababa naman ng Mindanao nun. So, congrats natin siya. Certified ka na, bro, no? Oo, sir. Magkikita kami sa December para kunin yung mga plaque namin as Philippine Loop Kankero. Ngayon sasamahan niya tayo, pupunta tayo ng highest point. Eh, sasabay niya tayo and then mag-iwalay kami doon. Maraming salamat, bro. Nice to see you again. Ito, belt bag. Bigay sa'yo ito, bro, ng Immortal. Ayan. Thank you. Tapos, samahan mo na rin dito ng ano, parang sling bag. Tapos meron akong sticker dito para sa'yo. Siyempre, kapwa Philippine Looper, eh, bibigyan mo na para mabigyan mo rin bro yung mga kaibigan mo. Bigyan mo sa mga kaibigan mo. Thank you. Alright, good morning mga first timers. Welcome to Baguio City. Magandang umaga sa lahat ng mga taga Baguio, sa lahat sa India na nanonood ng ating Libot Pilipinas 2023. Boy first time, ex motor ni Juan. Ito, Philippine Loop. At syempre, in partnership with Suzuki Motorcycle Philippines. Riding day 2 natin ngayon. Mapapasabak tayo sa kabundukan ng Cordilleras dahil pupuntahan natin ang pinakabago at pinakamataas na sementadong kalsada ng Philippine Highways. Ayan. Pangalawang beses na itong pagkakataon na mapupuntahan ko yun. Pero syempre, dahil nga first time natin kaibigan na si motor ni Juan, ay doon natin siya dadalhin. Kasi napuntahan niya na yung atok eh. Okay bro, banat. Dito sa Cordilleras, merong dalawang checkpoint dito. Yung tinatawag na highest point. Dati, iisa lang yan, yung sa Atok, Benguet, na which is yung dinaanan natin the last time na nag-Philippine Loop tayo. Ngayon, ay, and since na madadaanan natin siya ulit ngayon, at kasama na natin yung kaibigan natin, kumbaga doon kami mag-checkpoint ngayon para at least maiba naman kahit na napuntahan na natin noon. Siyempre, kay Bro Juan is first time niya mapunta doon. Alas 9 na ng umaga. So supposed to be ang alis namin is 5 AM pero according sa mga experience dati is parang ano parang suicide yung 5 AM na alis kasi maninigas talaga tayo eh. Bro, andyan ka bro? Ayan. So sabi ko ay mas okay na umalis na ng liwanag para hindi tayo nababalot ng ng hamog ng 5 AM. Tsaka syempre, sayang kasi yung view na makikita natin paakyat ng Cordilleras. Kung alis tayo ng madaling araw, sa loob ng 1 oras mula Baguio City, paakyat ng Atok Benguet, marami ka nang mamimiss na magaganda mga view. So mas okay talaga na umalis kayo na nakaangat na yung araw. So kami dito ni Bro Juan, hindi kami dito yung bakbakero na naglulup. Talagang sobrang swabe lang ang takbuhan namin dahil sobrang iniingatan namin yung lakas namin. Kumbaga conserving energy kami. So the more bakbak, the more na mabilis maubos ang lakas namin. So chill lang, nakakarating naman kahit gabi. Yun ang motto natin ngayon bro. Di bali ng gabihin, wag lang lagnatin. Dito na kayo. Okay, babay na muna sa mga Hampas Loopers. Lasadik, John Pax. Ibang level ang gagawin ng mga yan. Congrats agad. Mag-ingat kayo mga bro. Congrats agad. Oo. Tayo.
Oo. Tapusin na natin itong Philippine Loop. Sisimula pa lang tapos. Cordillera Adventure Tour ang gagawin nila. Level 1, 2, 3, 4. Level 1 nila, 5,700 curbs. Adik kayo yung dalawa, no? Ba't nyo ginagawa yung mga ganyang bagay, no? Uwi na kayo. Bye-bye. Tasrik, bro. Ingat sila sa'yo, bro. Oo. Let's go. Ginagay din tayo ng Philippine Looper dito. Thank you, maraming salamat po. So time check tayo, 9 AM nga. Meron tayong 3 hours para marating natin yung Buguias, Benguet. Pero along the way matadaanan natin yung Atok, 94 kilometers. Pero pagdating natin ng Buguias, mismong sentro ng Buguias, ay magmamapa ulit tayo going to Tinok. Highest point yon. O siya, update ko na lang kayo ha pag nasa taas na tayo ng kabundukan. With S yan kasi maraming bundok eh. Kabundukan. Thank you, bro. Pabalik. Okay, netted lang tayo. Thank you, brother. Are you ready for the breathtaking sceneries of wow? Okay, paakit na tayo. Dito natin masusubukan ngayon itong motor natin, itong Suzuki Bergman 125EX. Bibigyan ko muna kayo ng short story kung bakit ito yung motor na ginamit natin. Ang unang plano namin, Suzuki V-Strom 1050, di ba bro, no? Tapos nauwi kami ng 800, and then nauwi kami sa 250 hanggang sa nauwi kami ng Bergman 125. Merong dahilan kung bakit kami nag Bergman 125. Kasi ako tsaka si motor ni Juan, pareho naman kaming merong big bike, di ba? So alam natin bro yung feeling na nagbubiyahe ng malaki ang motor. May ano yan eh, may mga pros and cons ba yun bro? Oo, di ba? Sa malaking motor, mabilis ang biyahe. Para sa amin lang to mabilis ang biyahe. Pero yung pagmamanage ng pagbabiyahe ng malayo, ng malaki ang motor mo, yun ang medyo challenge. Ngayon, bakit Bergman 125cc ang ginamit namin ng Suzuki? Kasi unang-una, Philippine Loop to. Ang Philippine Loop naman ay hindi naman karera to, hindi naman to palakasan ng motor. Ang purpose talaga ng Philippine Loop is ina-enjoy mo habang iniikot mo yung Pilipinas. Kasi syempre, napakadaming lugar dito. Talagang kumbaga may chance ka talaga na magsusuot-suot ba kung saan. Maraming conditions ng kalsada, may rekta, may matraffic talaga na sobra na kung saan-saan kailangan mo talagang maging ninja rider kung paano ka makakalusot. So, para sa amin, kapag nag-big bike kami, mabilis matapos ang loop. Pero for sure, pagod kami. At medyo mahirap siya i-manage. Though maganda ang big bike Hindi namin sinasabi na pangit ang big bike. Sa ganitong klaseng biyahe lang, mas pinili namin to. So ngayon naman, ang isa sa mga dahilan namin kung bakit maliit na displacement ang dinala namin is gusto naming iparating sa inyo, ipakita sa inyo na bigyan namin na kayo ng proof na Suzuki Bergman 125cc bakit pinang loop, di ba? Kumbaga hindi maiisip ng iba na ang liit-liit niyan tapos 125cc pa kakayanin ba ang Philippine Loop? Ang Philippine Loop naman patag, bundok at kung ano pa ang dadaanan mo. Ito yung patunay. Abangan nyo kami. And along the way, habang gamit-gamit namin ito Suzuki Bergman 125 namin, ay kumbaga pinapakiramdaman muna namin. So far may mga naiisip na kami, may naipon na kami sa kanya pagdating sa comfort, sa speed, sa torque. Pero siguro sa mga susunod na vlog, sa ngayon ine-enjoy muna namin yung biyahe. Kumbaga kinikilatis namin siya. Pero so far okay kami. Doon muna kami sa okay siya i-drive. Pero mamaya, isa sa mga susubukan natin sa motor na to, itong Mountain Province nga, kasi mamaya aakit tayo sa matataas. Tapos sa mga susunod na vlog, ibibigay namin sa inyo kung ano yung hammer reaction. Diba bro, no? Pero naririnig nyo naman sa boses ko na okay naman at nakangiti ako sa helmet ko. So, doon kayo ma-excite. Dahil masasurprise talaga kayo. Marami kaming hacks na nalaman, lalo na si Bro Juan, kung paano ka
Sabihin ko dito bro, pero hindi ko sasabihin. Kung paano ka makakapagpahinga nang tuloy-tuloy ang biyahe mo at hindi ka bumababa ng motor. Kay motor ni Juan yung malalaman yan. Pero bago tayo dumating doon sa tuktok, eh yun nga, yung kape natin bro. Malapit na, magkakape tayo. Anong Arla? Anong Arla po? Full cream. Full cream. Nakatlo ko po gatas ng kalabaw. Thank you po. So sa wakas, after 2 araw na nag-crave kami sa totoong kape. Dahil ito ang definition namin ng totoong kape. Brewed coffee, native coffee. Plus, ribbonets na tinapay, parang muffins. Sarap ba? Masarap. Alam niyo kung bakit ito ang breakfast namin? Siyempre, nire-reserve namin yung aming chan para mamaya sa mga ibang madadaanan namin lunch time. Ito, nadaanan ko na to. Pero, parang palagi pag nadadaanan ito, eh parang at least, di ba, may idea na tayo na kung saan pwede magkape, saan hihinto, ganyan. Tsaka gusto ko rin i-share kay Bro Juan yung mga, kumbaga, hindi lang kami basta dadaan dito. Kumbaga, nakakapag-feed na ba ako na ito, ganyan. Para at least, in time bro, pag kayo naman ng family mo ang dumaan dito, ikaw naman ang magdadaan sa meron masarap na ganyan. So ngayon, siguro mga anong oras na, or 10 p.m. Baka abutin na 10 p.m. Wag naman. Feeling ko mga 10 a.m. na. Medyo mahaba-haba pa ang oras namin na i-google dito sa kabundukan. Pero, ang goal natin, makakababa naman tayo ng Ilocos Region ngayong araw natin. Tapos bahala na. Walang... Sa nabutan. Oo, walang sure na plano sa bawat riding day. Isa lang ang request namin talaga. Haring ulan. Please naman. Huwag naman. Oy, friends na kayo ah. Friends! So wag mo aaway. Oh, inaaway ko kasi yung ulan kabong eh. Galit na galit sa akin eh. Yung nakikipagbiroan na ako na yung patak na, sabi ko, ulan, wag naman. Titigil siya, tapos mamaya man, makakasar na naman siya. Ayang ka na naman. Wag naman, paabuti mo ng hotel. Titigil na naman siya, no? Siguro mga kulang-kulang 10 yun bro, na nakikipaglaro sa atin yung ulan, no? Ito. In fairness talaga dun. Kaya nga sinasabihan ko na si Boy P. Huwag mo aawayin kasi. Oo nga, sinabihan ako. Kasi nababadrip na ako sa intercom eh. Kasi pag kinakausap mo naman maayos, okay naman siya eh. Inaaway ba naman yung ulan? Bubuhusan tuloy kami. Seryoso yun ha, totoo yun ha. Totoo yun. Nakakuha naman pala sa lambing na ano, usapan. Alright. Let's go. Buhay ng mga diwa namin. Nararamdaman na namin ang sipa ng kape sa aming mga veins, sa mga ugat namin. Tuloy tayo sa biyahe natin. 2 hours and 10 minutes bro. Nasa Bugyas tayo. Pero syempre bye-bye lang namin to ng chill lang. Kasi hindi naman tayo pwede mapabilis dito. Kapag mapabilis tayo dito dahil kurbada, shoot tayo sa kangkungan dito. Tropa na nag-iikot-ikot dito sa Luzon. Iba doon mga Philippine loopers. So yun nga, ang kagandahan nga sa ganito is yun ang parang isa rin din yun sa mga napansin namin talaga na kumbaga na-experience na kapag Philippine looper ka at nag-iikot ka, meron talagang nakaka-recognize sa inyo na nag-loop kayo, especially kunwari sasalute sa inyo kapag kayo nag-loop. It's either Philippine looper yun bro, yung mga bumabate o nagbibigay pugay lang sila sa mga nag-loop. May certain level of respect. Oo, diba? Amongst loopers or yung mga may idea sa mga nag-loop. Nakatuwa. Hindi ka nila dadadmahin. Talagang chichikahin ka nila. Bibigay sila ng tip, tutulungan ka nila na, "Hoy, in case of emergency, kontakin nyo kami," parang ganyan-ganyan. So itong inintuan natin, ito na yung dati, ito yung highest point. Second to the highest point na to, kasi mayroon na mas mataas. Doon tayo magpapapicture para sa ating third checkpoint dito sa Luzon. Nagulat sila. Tayo natin, Bergman. Nagulat ba siya? Nagulat sila. Yan?
Yung CC yan, 125 bro. Yun ang challenge doon. Okay, balik tayo sa ating regular program. 1 oras at 20 minutes. Kailangan natin marating yung Bugias dahil 12:30 na ng tanghali pala. At pupunta pa tayo sa medyo kalagitnaan ng mapa ng Luzon. Tapos bababa pa kami ng Ilocos. Dadaan pa kami sa sigsagan ng Besang Pass. Basta ang goal natin, total medyo late naman na, makababa tayo ng Ilocos ng bago dumilim. Kaya naman yan. So 41 kilometers, Bugias muna tayo, sentro ng Bugias, and then ulit tayo sa mapa. Tapos isiset ulit natin yung mapa natin going to the highest point ng Luzon. Yun yung kanina, yun yung dati. Dahil may bago na, mas mataas yung pupuntahan natin ngayon. Yun ang pinaka parang magiging major checkpoint natin. Okay, huminto muna kami dito kasi gusto naming namnamin itong pagbalot ng hamog sa kabundukan ng Cordilleras. Ano bro? Gusto ko makita yung reaction mo bro. Anong pakiramdam mo ngayon bro? Kasi alam ko ngayon mo naranasan to. Yung sabi mo pag una ko nakita, ayaw ko pasok ko tayo sa ibang mundo eh. Ibang dimensyon. Ito. May nga yung kape na akala ko kanina buhos ng ulan. Oo. Pero yun nga, hamog pa yun ang pag tayo trip-trip. First time maranasan yung hindi naman pagiging tapos na tayo sa hamog, no? Oo. Enjoy. Tara. Kailangan naming buksan yung atom auxiliary lights namin. Kasi nga, dahil nga nagkakagulatan at especially maliit tayo, alam mo na. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Hindi ko nakano yung stand. Nakano yung stand ko? Side stand ka? Umabante bro. Umabante siya. Ako naka-center ako eh. Traffic. Okay na, sa Abatan na tayo. Abatan, Bugias, Benguet. Andito na rin yung intersection kung saan doon tayo papasok going to Tinok. Yun yung pinaka bago na highest point. Yun yung tutumbukin natin ngayon. Pero hindi natin siya dadaanan. Dadayuhin natin. Yun yung isa sa mga checkpoint ng Philippine Loop. Kaya sinasabi nila na mahirap daw yung mga checkpoint ng Philippine Loop. Hindi naman talaga siya mahirap. Dadayuhin mo nga lang at kakain ng ilang orasyon. Pero kasama talaga yun sa requirements ng Philippine Loop. So mula dito sa Bugias, sa Abatan Bugias, kumbaga, syempre malaki yung Bugias. Tapos may mga town dito. Dito sa Abatan, andito yung papunta ng bypass road. Dito yan sa aking kaliwa. Pabanon, Ilocos. Yung pupuntahan natin na highest point is dito sa kanan. Which is tayo ay tatakbo ng 24 kilometers lang naman. Pero yung 24 kilometers na yon, 49 minutes tatakbuhin. Kasi nga medyo, kung titignan nyo dito sa mapa, medyo bulat yan. So mabagal lang takbo natin dyan. 1 hour going there, alas 2, so alas 3 tayo dadating. Pagkatapos doon, saglitang picture lang, babalik ulit tayo dito ng kulang-kulang ng 1 oras, so mga 4 PM, aakit tayo ng bundok. So medyo paggabi na yon. Ano bro, laban natin? Laban natin? O sige, dadaan tayo ng Besang Road, dadating tayo ng Ilocos, medyo madilim na. Pero laban tayo, safe naman itong lugar na to. Ayan, ito yung sinasabi ko sa'yo bro. Going to Tinok, ito. Pero dito tayo dadaan mamaya. Papuntang Besang Road. So dito tayo. Dahan lang ba? Ngayon lang ako madadaan dito. So malamang kung pataas baba to, ang consumption ng gasolina natin dito, do matipid ang ating motor, ay medyo mapapalaban tayo. So kailangan pagbalik natin, kailangan na natin magpagas ulit dito. Kung hindi naman niya ubusan yung isang full tank
kumbaga panatag yung loob natin na tumawid ng Besang Pass kasi medyo mahaba rin yun at kabundukan din ng Besang Pass. Ano yun, sigsagan yun na paakyat. So syempre lumalakas ang consumption ng gasolina kasi piga ka ng piga. Ang sikreto lang naman doon di bago tayo pumasok doon magpagas tayo. Doon natin malalaban bro yung natin, motor mamaya akyatin talaga. Sa mga nagbabalak gumawa ng rides na tatahakin nyo yung mga Mountain Province at Cordilleras, ang mga tatakbuhin dyan is mga 300 to 400, parang ganyan, matatagos mo yan. Given na yan na kapag sinabi mong 400 kilometers bago mo malagpasan itong mga kabundukan dito, nakikita nyo yan, ayun o, mga sigsag-sigsag. So sa mapa yan, pag nakikita nyo, dito sa Google Maps ay makikita nyo yan na yung mismong kalahatan ng kilometrahe ng tatahakin nyo. Pero kapag tinignan nyo yung oras na kumbaga pinapakita, kumbaga estimated lang yan ni Google Maps, is masyadong malaki. Ngayon, bilin sa akin ni Master JM ng HL ay kapag ikaw ay magmo-Mountain Province at magko-Cordilleras ay tansyahin mo yung oras na kakainin, hindi dun sa kilometrahe. Kasi once na nagkamali ka sa mga oras mo, aabutin ka bro ng gabi. Kahit sabihin mong ilang daang kilometro lang yan, kasi nga ang bagal ng abante mo dyan. So dapat, kunwari kung 250 ang tatakbuhin mo, given na yan na the whole day, is yan yung tatakbuhin mo. Kasi talagang nagiging triple yung oras ng isang, kunwari yung 50 kilometers, tansyahan kasi namin yan, pag 50 kilometers is 1 hour. So magiging 2 oras yun sa 50 kilometers. So hindi porket 100 km o 150 km ang tatawirin mo sa Mountain Province o Cordilleras is accurate yung oras nun. Uubusin ang oras mo nun. Gagabihin ka. Walang tao. Bangin-bangin yun. Walang gasolinahan. So yun na tip lang naman. Hindi naman ako nananakot. Okay, 16 kilometers na lang tinok na new highest point. Takte, full throttle ako 26, 27. Malakas to bro sa akin. Partida, pareho ng 12 yung gulong ko ha. Yung sa'yo diba 10 yan tsaka 12. May add na hatak yan, pero ito sa akin kasi pantay. Pero takte bro, aakyat to kahit ganito katarik to. 32, 33, sagad na yan. 33 sebo, 30 sa akin, 29 naglalaro. So yun yung difference bro nung parehong 12 yung gulong at saka 12 tsaka G's, no? Sige po, try mo nga ako bro unahan sa tignan natin kung ano Sige nga. Oo. Ay, posible maunahan talaga. Kasi dito yung bro nagkakaiba bro, no? Yung sa acceleration, no? May paliwanag kasi yan mga first timers kung bakit maliit ang gulong ng isang Bergman, yung version 1 bro, di ba? Version 2 yan? Yung standard. Magkaiba yung size ng gulong namin. Maraming salamat po. Pingi pong gulay. Papasalubong lang. Para pwedeng gawing no, camper van yung ganito. Ilang kilometers na lang tayo. Tuloy-tuloy ang pag-akit namin dalawa ni Bro 1. 5.6 kilometers. Rock and roll yung mga motor namin, no? Ang napansin ko dito bro sa motor natin, 125cc siya. Sa akyatin, hindi siya umaabot sa, sabihin natin na hindi talaga siya ganun sa agresibo pa tawag yun bro. Pero kapag umaakyat siya, nasi-steady niya yung akyatin na hindi siya bumababa yung diba? Kung kunwari nag-steady ka ng 30 na takbo sa akyatin, mga matatarik, 30 yun, hindi nagbabago. 31, 32, naglalaro na siya ng ganyan. Ayan bro, titignan natin ha. Ilan sa'yo dyan? 28 sa akin, 27. 25.
Kailangan natin makababa nito mamaya. Malapit na. Okay, game. Ito mas malala. 28. Grabe yung labig ko. Wow! Oo. Kailan na ba? Ayan bro, 1.9 kilometers na lang. Nandun na tayo mismo sa pinakamataas na sementadong kalsada sa buong Pilipinas. Eh bro, ay dito tayo bro, magkakasabukan bro. O game, tignan mo. O sabay tayo ha, sabay tayo. Okay, game, 2, 3. Walang bela yan. Huh? Tignan mo yan kaya di bro, tignan mo. Dito natin malalaman yung diferensya. Kung hindi man sa figures, eh sa layo ng motor mo sa akin. Yun yung diferensya ng ano. Grabe bro. Oh no! 21! Takte. Hindi bro. Pumalo ako ng 21 bro dun sa ano 750 meters. Aba, mayroon pa rin talaga. Ayun na naman bro, ayun na naman. Wag kang ano bro, wag kang sasalida. Bagalan mo tapos pagpantay ulit tayo. Oo. Okay. Okay, game. Tinag natin. Bro, nandito na tayo. Ito na, wait lang, sa unahan pa. Yes bro, at ang pinakamataas na sementadong kalsada dito sa Pilipinas, ito na yon. So ako na mag-welcome sa'yo bro, Welcome to the new highest elevation of the Philippine highway system. Welcome bro. Bawat checkpoint, tapos yung bawat checkpoint may pinagdadaanan ka. Mas na-appreciate mo na mas na-appreciate yung the fact na nakarating ka dun sa lugar na yan. Tama. Congrats. Ito yung Philippine Loop bro.